Minsan, hindi tayo umiiyak dahil sa sakit. Hindi tayo umiiyak dahil sa away. Hindi tayo umiiyak dahil sa pagod. Minsan, umiiyak tayo dahil hindi na natin alam kung saan kukuha ng pambayad. May darating na due date. May bayarin sa kuryente. May bayarin pa sa tubig. Nandyan pa ang renta. May utang. May tuition. Pambaon ng mga anak. Pagkain. At habang papalapit ang araw ng bayaran, mas bumibigat ang pakiramdam natin. Habang ginagawa ko ang video na ito, naaalala ko rin ang pakiramdam na magbukas ng cellphone at makita ang mga bayarin. Yung pakiramdam na gusto mong umiwas tumingin kasi alam mong kulang ang pera mo. Alam mong hindi sapat. Alam mong may kailangan kang bayaran. Baka may nanonood ngayon na eksaktong ganito ang sitwasyon. Baka ilang araw ka nang nag-iisip. Baka hindi ka makatulog. Baka paulit-ulit mong kinukuwenta ang pera mo. Umaasa na baka may paraan. Umaasa na baka may dumating na tulong. At umaasa na baka makaraos kahit papano. At alam mo kung ano ang pinakamahirap? Kapag gusto mong humingi ng tulong, pero nahihiya ka. Kapag gusto mong magsabi ng problema, pero ayaw mong maging pabigat. Kaya naman, tahimik ka na lang. May mga tao na kapag nakikita mo sa labas, akala mo okay lang sila. Nakangiti, nakakapagtrabaho, nakakapagbiro pa nga minsan. Pero sa loob, wasak na wasak na. At siguro may nanonood ngayon na ganoon din ang pakiramdam. Pagod, takot, nalilito, at paulit-ulit na tinatanong ang sarili, paano ako makakaahon? Sa Philippians chapter 4 verse 19, sinasabi dito, "But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus." Napakagandang pangako nito. Sa totoo lang, maraming beses ko nang ginawang reference ang verse na ito. Pansinin mo, hindi sinasabi dito lahat ng gusto mo. Ang sinabi, lahat ng kailangan mo. At minsan, kapag hirap na tayo, yun ang kailangan nating alalahanin. Hindi ko sasabihin sa iyo na bukas mawawala na lahat ng problema mo. Imposible yun. Hindi ko sasabihin na bukas magiging madali na ang lahat. Pero ito ang sasabihin ko. Hindi ka nag-iisa sa laban na to. May Diyos na kasama mo. May Diyos na nakakarinig. May Diyos
na nakakakita. At kung pakiramdam mo wala ka ng lakas, gusto kong sabihin to. Nakayanan mo ang kahapon. Nakayanan mo ang nakaraang buwan. Nakayanan mo ang mga pagsubok na akala mo hindi mo kakayanin. At sa tulong ng Diyos, makakayanan mo rin ito. Ngayon, gusto kong mag-alay ng isang panalangin. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, dinadalo ko po sa inyo ang bawat taong may mabigat na problema sa pera. Ang mga taong hindi alam kung saan kukuha ng pambayad. Ang mga taong may utang, ang mga taong may bayarin, ang mga taong hindi makatulog dahil sa takot at pag-aalala. Panginoon, bigyan niyo po sila ng kapayapaan. Bigyan niyo po sila ng karunungan. Buksan niyo po ang mga oportunidad na kailangan nila. Tulungan niyo po silang makaahon at ipaalala niyo po sa kanila na hindi niyo sila pinababayaan. Kapag sila ay nanghihina, palakasin niyo po sila. Kapag sila ay nawawalan na ng pag-asa, paalalahanan niyo po sila na may dahilan pa para magpatuloy. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At bago tayo magtapos, kung mayroon kang prayer request, maaari mo itong ilagay sa comments. Ipagdarasal natin ito. At kung may kakilala kang nahihirapan ngayon sa pera, i-share mo ang video na ito sa kanya. Maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa channel na to. At tandaan mo, maaaring kulang ang pera mo ngayon, pero hindi pa ubos ang pag-asa mo. Maraming salamat.